Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Meron lang ako isi-share sa inyo. Meron ditong pinagawa sa atin, upright na chiller, double door, glass type. Ang problema kasi nito mga ka-DIY is nawawala yung lamig o nawawalan ng lamig siya. So, 3 beses na itong kargahan ng refrigerant o preyon ng ibang technician at ganun pa rin ang sakit nito, hindi mapatino. So, kapag ganun kasi mga ka-DIY na ang ating mga chiller is hindi lumalamig at ilang beses nang lagyan ng refrigerant, ibig sabihin lamang hindi nila nagawa yung tamang proseso para ma-repair yung mga ganitong klase ng sira. Kasi sa analyze ko mga ka-DIY, 3 beses na silang maglagay ng refrigerant yung ibang technician. So ibig sabihin nagkakaroon ito ng leak kaya hindi nila mapatino. So mabilis lang yung mga ganito kasi 3 beses mo nang lagyan ng refrigerant tapos nawawala. Ibig sabihin lamang meron itong leak kaya nawawala yung lamig ng ating mga chiller o kahit na rin sa ating mga freezer. So dito sa bandang likuran, dito ang focus natin kasi nandito yung kanyang compressor. Dito natin malalaman mga ka-DIY sa pag-check kung ito nga ba ay kulang sa refrigerant, kung ito nga ba ay may butas o may leak. So ituturo ko na lang sa inyo mga ka-DIY. So gumamit muna tayo ng manifold gauge para alam natin kung meron pa siyang karga o meron pa siyang kargang refrigerant o preyon sa ating buong system ng ating chiller. Titingnan natin kung mayroon pang karga. Yan, so gagamit talaga tayo ng manifold gauge para malaman natin kung ano yung kalagayan, kung mayroon pa siyang preyon o refrigerant. Kung wala na, so ibig sabihin hindi talaga lalamig yung ating mga chiller kapag wala siyang refrigerant o preyon. So natin tatanggalin itong kanyang takip ng ating compressor. I-check natin dyan kung mayroon pang naka-standby na refrigerant o mayroon pa siyang preyon na standby, kasi kapag wala ng preyon, ibig sabihin lamang hindi talaga lalamig yung ating mga chiller o yung ating mga refrigerator o yung mga ref natin. Hindi talaga lalamig yan kapag wala siyang standby na preyon. Kaya gumagamit tayo ng manifold gauge para masukat natin kung meron pang laman na refrigerant o preyon sa buong system ng ating ref. So kung napapansin nyo, meron tayong standby na 110. So kung napapansin natin is meron siyang karga refrigerant. So yung ginamit na refrigerant sa kanya is R290. Ibig sabihin lamang mga ka-DIY, ito isang uri ng preyon na flammable o yung sumasabog na preyon o umaapoy. So kung napapansin natin, meron naman siyang standby na refrigerant. So kukunan ko siya ng parameters mga ka-DIY, kukunan natin siya ng amperahe kung normal pa ba yung refrigerant, yung ating compressor, dahil gagamitan natin siya ng clamp meter para masukat natin yung kanyang amperahe kung okay pa ba yung binabato ng compressor, kung normal pa ba yung amperahe. Yan, kaya nilalagyan natin ng clamp meter. Possible din kasi na hindi lalamig yan kapag tumaas ng amperahe yung ating refrigerator. Possible na hindi gagana talaga o hindi lalamig. So isaksak muna natin, titesting muna natin kung normal pa ba ang operasyon ng kanyang compressor o normal pa ba yung kanyang amperahe. So malalaman natin mamaya yan. So meron naman siyang karga, kung napapansin nyo, umabot naman siya sa 110 PSI. So yan, kung napapansin nyo, nasa 110 PSI yung karga. Ibig sabihin lamang meron pa siyang preyon. Pero mamaya mga ka-DIY, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ganito kataas yung pressure niya. Pero kapag umandar na yan mga ka-DIY, yan po ay hindi normal. So mamaya yan, pinalitan ko siya ng saksakan ng extension kasi nga yung extension na yon is maluwag na. So pinalitan natin ang ating extension. So mamaya antayin lang natin mag-start yung ating compressor at titingnan natin kung ano ba talaga ang nagiging problema nito. At isi-share ko sa inyo ng mabuti. Tara! So ayan, nag-start na yung ating compressor. Kung napapansin nyo, bumibirit na siya at nag-una yung ating compressor. At sinisip-sip na ng compressor yung nakukuha natin kanina na standby na 110 PSI. Bumababa na yung ating gauge sa ating low side. Ibig sabihin, sinisip-sip na ng compressor yung nare-reading natin at umiikot na sa buong system ng ating chiller. Kung napapansin nyo, nagbato siya ng 1.1 ampere dito sa ating clamp meter. Ibig sabihin, normal po yung ating compressor. Ang problema dito, kung napapansin nyo, ay umabot na siya ng, yan, malapit na siya mag-0, 5 PSI na lang. Ibig sabihin lamang mga ka-DIY, may problema tayo sa refrigerant. Kung napapansin nyo, 5 PSI. Ibahin nyo ang mga ka-DIY itong ating R290. Ang R290 kasi is umaabot siya ng 25 PSI. Sa standby kapag bumirit na. So dapat dito mapupunta yung needle ng ating gauge sa 25 PSI. Yan po kasi ay pinaka-standby niya. So mataas yung standby nito ng ating R290 kumpara sa ating mga 134A na refrigerant.
So ang 134A kasi hanggang 10 lang. So masukat natin hanggang 10 lang sa 134A. Dito naman sa R290 ibahin nyo ito kasi nga mataas ang pressure nito, nasa 25 PSI. Ngayon is nasa 0 na siya. Ibig sabihin hindi talaga normal ang system ng ating chiller. Nagkakaroon siya ng pagdadrop or bumababa talaga yung ating gauge. So hindi naman yan mga ka-DIY na pwede din yan mangyari kapag barado yung ating system na umabot siya ng 0. Pero dapat magkakaroon tayo ng negative PSI dyan kapag barato yung ating system. Nagkataong 0 siya. Yan, nakatutok sa 0. Ibig sabihin lamang, yung preyon na nasusukat natin kanina is kukunti na lang yon. Dahil nga mga ka-DIY sa ginamit na refrigerant sa R290, mataas talaga ang standing pressure nun. So meron siyang karga pero kukunti na lang. So ang gagawin natin is habang gumagana yung ating compressor is puputulin na natin itong nakausling copper tube dito sa ating filter dryer para sumingaw yung refrigerant. Ayan, kung napapansin nyo habang gumagana siya, pinasingaw natin. Ayan, kung napapansin nyo, lumalabas naman yung refrigerant pero kukunti na lang yan. Ang purpose natin kasi dyan mga ka-DIY, mamaya kapag maghinang tayo or gamit tayo ng apoy mamaya o torch, so hindi tayo masabugan kasi ang R290 ay isang uri ng refrigerant na flammable o yung umaapoy. Kaya habang gumagana yung compressor, puputulin natin yan para yung compressor mismo ang ihigop ng refrigerant sa buong system at itatapon niya dyan sa ating filter dryer kasi dyan yan pupunta yung refrigerant, maiipon niya sa filter, then bubugahin ng filter yan kapag pinutol natin. Yan ang purpose dyan habang gumagana yung ating compressor. Tapos bubuksan natin itong banda sa ating compressor dito sa charging line niya. Bubuksan natin yan habang gumagana pa rin yung ating compressor para sumipsip ng hangin mula sa labas. Yan, kung napapansin nyo, tinatanggal natin yung pinakapito niya para sumipsip ng hangin at pumasok sa buong system ng chiller. Then itatapon naman ng compressor dyan sa ating filter dryer. Kung napapansin nyo, yan, pinapasingaw natin. Sinusiguro natin na meron siyang hangin na ibinubuga. Yan, kung napapansin nyo, yan, pinaplushing natin para yung hangin sa labas is higupin ng compressor, then idadaan sa katawan ng buong chiller, sa buong system, then itatapon dyan sa pinaka-filter dryer niya. Yan yung purpose natin. Para kapag magsunog tayo mamaya, so walang apoy na mangyayari. Kahit gumamit tayo ng torch, so hindi na yan aapoy. So meron talaga itong leak sa ating evaporator o sa ating condenser. Dalawa lang naman ang pupuntahan nito. Kaya troubleshoot na natin. Dito sa bandang harapan, sa ilalim niya, nandyan nakatago yung kanyang condenser o yung umiinit ng ating chiller. So pag leak test ko kanina, dyan siya nagmumula o dyan nagkakaroon ng leak. Bumababa yung aking gauge kaya ipupull out natin yan. Tuturo ko sa inyo mamaya. Ayan, pinull out muna natin yung kanyang condenser at kinargahan natin ng hangin. At least 300 PSI yung kinarga ko dyan kasi baka lang naman yan. Titingnan natin kasi dyan nagmumula yung leak kanina. Kinargahan natin ng hangin para makita natin yung pinakalik nyan. Ilulubog natin sa planggana. Tara. Ayan, kumuha muna kami ng malaking planggana mga ka-DIY at inulubog muna namin itong kanyang condenser kasi isa yan sa paraan mga ka-DIY kapag medyo malaki yung kanyang condenser at saka marami, mas magandang ilubog siya sa tubig. Kagaya nito, ilubog natin sa planggana na mayroong tubig para makita natin kung saan yung singaw. Ayan. Kung napapansin nyo yun, lumabas na yung singaw niya. Kung napapansin nyo yan, yung bumabula. Ibig sabihin, yan na yung pinakabutas niya. Kaya nauubusan niya ng refrigerant o preyon dahil dyan sa butas na yan. So ang gagawin natin mamaya yan is hihinangin at uli natin yan. Yan, kitang-kita bumubula doon sa kanyang condenser. Yan, pinull out natin yan para matroubleshoot natin ng mabuti at linisan na rin natin mamaya kasi sobrang dumi. So kita nyo naman mga ka-DIY na bumubula siya, ibig sabihin yan na yung pinakalik niya. Kaya nauubos talaga yung refrigerant o preyon. So karga ng preyon o lagay ka ng preyon. So wala din kwenta kasi nga dyan sa butas na yan na napakaliit dyan sa kanyang condenser. So hinangin natin yan. So yun, inispatan na natin yung pinakabutas niya. Ang gagawin natin dito is applyan natin ng flux at saka applyan natin ng silver rod para mahinang natin yung pinakabutas niya. Kung napapansin nyo, ayan, so gumamit tayo ng flux at saka silver rod natin para mahinang natin yung pinakabutas nito. Ang condenser kasi, yan po ay uri ng metal kaya gumagamit tayo ng flux. Ituturo ko rin sa inyo sa ilang araw yan mga ka-DIY kung ano yung mga ginagamit natin. Okay? Pagkatapos kong hinangin is ibinalik natin dyan sa pinakalagayan niya, dyan sa pinakailalim ng ating chiller. Pati yung cover niya is ibabalik na lang natin yan. Pagkatapos natin ibalik yan mamaya mga ka-DIY is next natin is doon na tayo sa pinaka-compressor kasi magkakarga na tayo ng refrigerant o yung preyon niya.
Yung Freon kasi yun is R290. So R290 din yung gagamitin natin. So dito mga ka-DIY is nagpalit na tayo ng panibagong filter dryer. Yan, so kung napapansin nyo mga ka-DIY, gumamit muna tayo ng flux dyan. So ang technique ng flux dyan mga ka-DIY is doon kayo sa metal, kung nasa saan yung metal, yung pinaka-condenser nya, yung na metal nyan, doon nyo unahin kapag maghihinang kayo. So ang mas maganda dyan mga ka-DIY is bago pa siya uminit, lagyan nyo na kagad ng flux para kapag kumintab, yan, kung napapansin nyo, kumikintab siya, saka nyo lapatan para mas mabilis ang dumikit. Yan ang technique dyan para hindi masunog pati yung filter niyan mga ka-DIY. So more on practice talaga sa mga baguhan para hindi kayo masunugan ng filter. Possible din kasi na hindi lumamig yan kapag kasunog yung pagkakaluto ng inyong mga filter dryer. Yan, so practice lang ng practice mga ka-DIY ang kailangan natin dyan sa paghihinang. Isa yan sa mga paraan mga ka-DIY, mag-practice na mag-practice. So sunod na gagawin natin is magpapahigop na tayo ng flow pagkatapos natin maikabit itong ating filter dryer. So takpan muna natin ng takip yan ang charging line ng ating compressor bago tayo magpahigop ng ating flow. So ang purpose kasi ng flow na yan para malinisan yung maliit na yan at tubo, yung capillary tube natin, malinisan yan. Sisip-sipin yan ng ating compressor once na pinawire on na natin yung ating chiller. Pag sinaksak natin mamaya yan, saka naman hihigop itong ating capillary tube. Yan, humihigop na siya, ibig sabihin sumisip-sip na yan. Pagkatapos na may sip-sip yan mga ka-DIY is pwede nyo nang i-unplug yung ating chiller. Pagkatapos i-unplug yan mga ka-DIY, pwede na natin yang ipasok dito sa ating filter dryer. So tatanggalin muna natin yung pinakapito niya, then ipapasok natin yung ating capillary tube. Pagkatapos ilalak natin, then pwede na tayong maghinang dyan. So ang technique sa paghihinang mga ka-DIY is tutukan nyo lang itong ating filter dryer. Antayin niya na kumintab. So pag kumintab yan mga ka-DIY, pwede nyo nang hinangin yan. Okay, pagkatapos noon is magbabacuum na tayo. Yung blown hose natin is ilalagay natin doon sa pinaka-charging line natin ng ating compressor. Then, yung ating yellow na hose naman is ilalagay natin sa ating vacuum para mag-vacuum siya mga ka-DIY. Isisip-sipin natin yung buong system ng ating chiller para matanggal natin yung hangin. At least 30 minutes na pagbabacuum. Yan, antayin na natin mag-negative 30. Pagka negative 30 na, pwede nating tanggalin yan at saka kargaan natin ng refrigerant. Gamit na rin yung ating manifold gauge. So pagkatapos ng 30 minutes mga ka-DIY na pagbabacuum natin is pwede natin ikabit itong ating refrigerant na R290. So ayan mga ka-DIY, kinabit ko na yung R290 natin. Ang R290 is mataas po ang pressure niyan. So kung mapapansin nyo mga ka-DIY, ipaplasing muna natin dito sa ating high side o high pressure side na gauge. Tapos kakargahan natin ng initial kahit mga 30 lang, 30 PSI. So, kinargahan natin ng konti, tapos pwede na natin itong i-electise gamit din yung Freon natin o refrigerant natin. Pwede natin i-electise yan sa pamamagitan ng refrigerant. So, wala naman. So, continuous tayo sa pag-load. Yan, hanggang umabot tayo ng 40 PSI. Yan, 40 PSI lang yung pinaka-standing pressure natin. Pagka naka-standing pressure na tayo ng 40, pwede na natin yung isaksak or isaksak na natin yung ating chiller. Antayin lang natin na mag-start kasi ito ay merong delay, kaya antayin lang natin na mag-start yan. Okay, so marami tayong tutorial dyan mga ka-DIY kung paano i-process yung pagkarga ng mga ganitong klase, mga 134A or R290, meron tayo dyan, okay? Sa wakas is nag-start na yung ating compressor at unti-unti nang sinesip-sip yung ating standby pressure na 40 PSI at dito sa ating amperahe is nagbigay na rin ng 1.1 amps. Ibig sabihin naman mga ka-DIY, normal na normal yung ating compressor. At yung paghigop ng ating refrigerant sa standby is unti-unti nang bumababa. Ibig sabihin lamang mga ka-DIY, nakakapag-circulate na. So kapag tumungtong na ng 0, pwede na nating buksan yung ating manifold gauge para makargahan uli ng refrigerant hanggang umabot lang tayo mga ka-DIY doon sa standing pressure niya na 25 PSI to 30. Pag ganito kalaki mga ka-DIY is hindi naman siya inverter, yung ating compressor, hindi naman siya inverter drive. So basic lang naman ito, basic sa ating 220 volts, so hindi naman siya dumaan ng board. So yung iba kasi na mga R290, madalas niyan is gumagamit ng board or gumagamit ng ating motherboard o gumagamit siya ng electronics. Dito kasi is nasa basic pa ito. R290 pero basic yung ating motor. Parang normal lang mga ka-DIY sa iba. So yan, bumababa pa yung ating karga ng 0, ibig sabihin kulang na kulang yan. Kasi ang ano nito, ang karga nito mga ka-DIY is 25 PSI lang yung pinaka-max. Minsan minamax ko siya sa 30.
30 PSI kapag ka R290. Yan, kasi yung ating mga refrigerant is may mga standing pressure lang yan mga kadeway. Halimbawa, nasa 134A, nasa 10 PSI, 8 PSI, 7 PSI sa ating 134A. Dito naman kasi sa ating R290, pwede naman yan na 25 to 20 PSI yung kakarga natin. Yung pinaka-max ko dyan is 30. So bago mag 30, pwede na yon. So dito pa lang tayo mga kadeway is naka 5 PSI pa lang tayo dyan. So unti-unti lang yung pagkarga niyan mga kadeway. Kapag nalaman yung hindi na bumababa, sa kanyo bigyan uli ng karga yung ating refrigerant, yung ating compressor. Kapag bumababa na bumababa, so kargahan nyo lang ng kargahan hanggang umabot tayo sa 30 PSI. So wala pa, matagal-tagal pa mga ka-DIY. So hindi ko binibigla yung pagkarga ng refrigerant, baka ma-choke yung ating compressor at masira. So hinahawakan ko yung filter, inoobserbahan ko. So hanggang uminit yan, ibig sabihin normal na normal yung operation. Kapag ang yung ating filter dryer is umiinit, ibig sabihin lamang normal operation yung ating ginagawa. So ayan mga ka-DIY, umabot na ako ng 30 PSI. Malapit na mag 30 PSI yung aking karga. So hanggang dyan lang yung karga ko, 25 to 30, okay na yan. Pasok na yan sa isang kargahan natin na yung pressure na yan. So yan mga ka-DIY, bababa pa yan mamaya hanggang 30 or 25. So yan, bumababa pa yung ating gauge. So dito sa ating filter dryer is nararamdaman na natin na umiinit na. So yan, nasa 30 PSI na tayo. Yan, mamaya-maya lang, goods na yan. Pwede na nating iwanan yan. Pwede na nating bunutin yan ngayon kapag tumungtong na tayo. So nag-stay din na tayo mga ka-DIY sa 25 PSI. Binunot na natin yung ating manifold gauge. Ito na yung resulta mga ka-DIY. Ayan, binuksan ko na at sobrang lamig niya na. Yan, malamig na yan mga ka-DIY. So yun lang yung pressure natin, 25 PSI. 25, 26, 27 o 28 PSI, okay na yun hanggang 30. Max ko na yung 30 mga ka-DIY. So malamig na yan mga ka-DIY. Ayan. So dito natin tatapusin ang ating video at maraming salamat sa inyong panonood. By the way, GM Tutorial. Bye-bye.